Hello everyone! Welcome back po ulit sa ating channel. And sa mga bago po sa ating channel, welcome po kayo dito sa Pot Succulents and Home Vlog. So, makikita po ninyo, today meron po tayo ditong Echeveria Bluebird. So, ang gagawin po natin ngayon is magpo-propagate po tayo. So, gagawin po natin yung dalawang method of propagations. Yung isa po is leaf cutting and yung isa naman po is beheading. Okay. So, ito pong isang bluebird natin dito. Medyo talagang ano na siya, madami ng leaves doon sa ilalim ng kanyang stem. So, sayad na siya doon sa soil. So, what we're gonna do here is we're gonna do a leaf cutting propagation. Okay. So, as you can see, yung pong kanyang roots are very tiny. Tiny lang yung mga roots niya. Hindi katulad ng iba na talagang matataba yung roots. So, ganito lang po yung gagawin natin sa kanya. The reason why I pull it out from the soil po is kasi hindi ko talagang makukuha yung leaves dun sa ilalim. So, it's better na i-pull out muna natin siya sa soil. And, yan, gagawin ko ngayon lang is tatanggalin lang natin isa-isa yung mga leaves and maingat lang natin siyang tatanggalin para hindi masira yung kanyang membrane para doon po tutubo yung bagong leaves. Okay. So, dyan sa ginagawa natin ngayon, dito sa isang succulent na to, magkakaroon po tayo maybe at least mga 20 na leaves sa dami nung, kasi ang gusto ko dyan mangyari is wag siyang pag itinanim ulit natin, binalik natin dun sa kanyang pot, hindi siya nakasayad dun sa soil. Okay? So, para ma-prevent natin yung stem rot or yung mga leaves na mag-ano din na mag-rot. Okay? So, yun yung iiwasan natin. So, chine-check ko lang kung okay ba, okay na ba. Pero hindi pa, medyo madami pa siya. So, tatanggalan pa po natin ng mga leaves ito. Okay. So, yung nasa kabilang pot po, dun ko naman gagawin yung beheading. Okay. So, ibabalik natin ito ngayon sa kanyang pot para maano na natin, maitanim na natin. Okay. So, ayan po yung mga ugat niya. So, hindi na natin yan kailangan. So, itapon muna natin. So, ngayon, ready na po siyang ibalik natin ulit sa kanyang bahay. Okay. So, kapag binalik natin siya dito sa pot niya, make sure lang po na wag nating isasagad na nakadikit yung mga leaves dun sa lupa. Okay. Para makahinga-hinga naman yung ating halaman. So, okay na siya. And then, lalagyan naman natin yan ng pebbles dun sa soil niya para kapag diniligan natin, hindi mauubos yung lupa, hindi tatalsik yung lupa na basa doon sa leaves ng ating succulents. Okay, so yan lang po yung gagawin natin para maging maganda ulit yung ating halaman. So, ayusin lang natin yung pebbles, i-flatten lang natin yung mga pebbles dun sa soil. Okay. So, ito na po ngayon yung ating Echeveria Bluebird na ginupitan, kumbaga. So, andito naman yung ating mga tinanggal na mga leaves. Okay. So, kapag naging successful po yung mga leaves na yan, makakatipid na naman tayo dahil hindi na tayo bibili ulit ng mga ng iba pang succulent. So, napakaganda naman ng bluebird, diba? So, hopefully, maging successful ang pagpo-propagate natin sa kanila. Okay, so, ngayon, ang gagawin lang natin sa kanila, itong ating, itatabi ko muna yan dito sa shaded area. Yan lang muna sa ilalim ng table. May liwanag naman dyan. So, ito naman, gagawin natin ngayon is beheading. Okay? Ibibehead natin itong Echeveria Bluebird natin ngayon. Okay, so ganito natin siya gagawin. Lilinisan muna natin ang ating table. So, ngayon, ibibehead na po natin itong ating isang bluebird na to or pupugutan in Tagalog. Okay. So, syempre, gagamit tayo dyan ng matalim na kutsilyo na malinis. Okay. Napunasan ko po yan ng alcohol para hindi po magkasakit yung ating succulents. Okay. So, yan, medyo mahirap-hirap po ito. Yung iba ang ginagawa is yung tali.
ay naano nila yung tali. Yun ang pinangpuputol nila. So, yung medyo wala akong magandang sinulid dito na hindi mapapatid. Kaya, gagamitin natin is itong knife na matalim. So, ayan na po. So, hindi natin maiwasan na hindi masugat yung ibang mga leaves dyan. So, yung mga sugat ng leaves, ang gagawin natin is tatanggalin lang natin, tatapon natin yan dahil hindi naman yan, hindi na yan pwedeng i-propagate. So, ayan na yung ating rosette na tinanggal or yung ating pinugutan. So, ang gagawin natin dyan is papahiran po natin yan ng cinnamon powder. Yung cinnamon powder po is para siyang rooting hormone na parang yung iba ginagamit din nila honey. Kasi ito, din siya antifungal. Meron siyang antifungal properties na yung cuttings, pinoprotektahan niya sa any fungal issues na pwedeng kumapit dun sa ating succulent. Okay? So, nag-i-stimulate din siya ng root growth para sa ating mga cuttings. So, nakakatulong siya para sa pag-tubo ng mga roots. Okay? So, yan po yung ating beheading. And same thing, ang gagawin din po natin is itatabi lang natin sila sa shaded area habang nagpapagaling, kumbaga. Andun sila sa recovery period, recovery area, lalagay natin siya. So, ayan po yung ating cinnamon powder, lagyan natin para ma-protectionan po sila. Okay, so yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo for today sa ating pagpapropagate, ang ating beheading, at saka yung leaf cuttings po. Okay, so yan na po sila. So sana maging sila successful, and i-update ko kayo kung ano na ang mangyayari dito sa ginawa natin to. And dito muna natin ilalagay itong ating mga cuttings hanggang sa matuyo yung kanilang, yung ganun din yung kanilang mga membrane para matuyo, and then ilalagay natin yan ulit sa ating egg tray. Doon natin ilalagay with of course with the soil. Okay, so yun lang po, and again thank you so much, lalong-lalo na po sa ating mga subscribers, members, and sa ating mga silent viewers out there. Thank you so much for supporting Pot Succulents and Home Vlog. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe po, and wag po ninyong kalimutan to hit the bell button para po lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Okay, that's all for now, everyone. Bye!